kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya po yung katotohanan na dapat na makita sa ating mga pagkatao, siyang dapat natin po namang magawa at maisabuhay. Kaya marapat alam lang din po natin ano nga ba ito, no? Papaano nga ba ako dapat na mabuhay ayon sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Kasi yun mismo po yung salita na sinasabi doon sa Juan 17:17 na magpapabanal sa atin. Pakabanalin mo ang wika sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kaya sa pagbibihis natin ng bagong pagkatao, ang ibibihis natin yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung aral ng Diyos na siyang ipoproject naman natin sa ating mga kabuhayan. Tayo po ang mananagutan nun eh. Ang Diyos naman po ang nakakaalam nun. Maaaring sa mata ng ating kapwa ay meron tayong maitatago, subalit sa mata ng Diyos ay bilad po ang lahat. At ang hatol naman na yan ay hahatulan naman po tayo ng Diyos eh. Ang Diyos po kasi ang may alam ng lahat ng mga bagay. Kaya kung nakikita naman ng Diyos sa ating mga puso na talagang hinahanap natin siya, sabi nga, humanap ang wika kayo, kayo ay makakasumpong. Diba? Makikita naman po natin yun eh. Sabi sa 7:7 ng Mateo, magsihingi kayo, kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Kaya po, kung hanap natin talaga ang kanyang katwiran, hanap natin talaga yung paggawa ng kanyang kalooban, ipasusumpong naman po sa atin ng Diyos yun. Kaya po ang amin lamang, kung kayo'y naghahanap, tignan lang po ninyo. Kayo po ang magtimbang-timbang kung ito ba'y katanggap-tanggap sa inyo o hindi. Hindi naman po yung aming sarili ang ipinapatanggap namin sa inyo. At kung halimbawa na ayaw naman ninyo sa amin dahil for whatever reason o kung meron kayong ibang konsepto sa kaisipan, tignan po lang ninyo yung amin pong sinasabi. Baka makita ninyo kung ano yung dapat naman na talagang sundan natin, tanggapin ninyo yung aral ng Diyos, yun naman po yung mahalaga sa atin. At alam naman namin pag tinatanggap natin ang aral ng Diyos, inevitable po kasi na pag tinatanggap natin yung kanyang aral, yung kanyang katwiran, tatanggapin natin yung mabuti. Kasi yung aral ng ating Panginoong Hesukristo, yung utos ng Diyos, yun po'y mabuti. At ang gagawin naman natin sa mabuti, lagi naman yung sinasabi po doon sa 12:9 ng Roma, ang pag-ibig ang wika maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Pagka mabuti, ay dapat po talaga isakabuhayan natin, tanggapin natin, at atin pong lakaran yung kabutihan na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. At kayo po ang makakakita nun. Ano bang iniaaral na atin pong pag-aaralan? Ano ba yung ating sasabihin dito po sa pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesukristo? Imbento ba ito o nakasulat talaga sa banal na kasulatan? At kasabay po ng aming mga pananalangin at kayo din po ay humingi ng awa at tulong sa Panginoon sa inyong pakikinig upang buksan ng Diyos ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan na siyang magbibigay ng daan upang maliwanagan ang mga mata ng ating mga puso at makakita tayo noong kanyang katwiran. Kasi kapag tayo po ay pumayag na mabulag na dahil ayaw nating sumampalataya sa kanyang salita, hindi talaga sisilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo sa atin. Sabi nga po ni Pablo dun sa 4:4 ng 2 Korinto, na binulagan wika ng Diyos ng sanglibutang ito, si Satanas, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang
ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya ang kontra naman po diyan, yung gusto ng kaaway ng Diyos na huwag kang sumampalataya sa kanyang salita o ikaw ay hadlangan para yung salita ng Diyos ay iyong matanggap, iyong mapakinggan, para huwag sumilang sa iyo yung liwanag ng kanyang ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya po, huwag tayong magpahadlang, sa isang paraan ay bigyan natin ng puwang sa ating mga puso. Pakinggan natin yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kung baga po, sabi nga ni Brother Eli, kung baga sa saging, buksan natin, kainin natin yung laman, itapon natin yung balat. Kung hindi man kami po katanggap-tanggap sa inyo, tignan po ninyo yung mga aral sa Biblia na ikabubuti naman natin. Timbangin lang po ninyo. Yun lang ang amin pong hinihiling, na mapagbigyan po ninyo kaming kaunting oras at atin pong mapag-aralan. Wala po kaming hangad na masama kanino man, makipag-away sa inyo, kung ano pa man po, hindi yan ang atin pong habol. Ang habol natin, may bahagi po sa inyo yung mga katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi naman naiiwasan talaga, tayo po'y mayroong pagkakaiba-iba ng paniniwala. At kapag sasabihin namin yung aming paniniwala, na hindi naman inyong paniniwala, magkakakontra po talaga yon. Pero ang atin pong magiging point of reconciliation, yung ating magiging common denominator. Kung kayo po ay naniniwala sa aral ng Ebanghelyo, tignan po ninyo kung yun ba ay aral nga ng Ebanghelyo o hindi. Kung yun ba ay sinasabi ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo o hindi. Kasi ang mga tao, kagaya po ng iba't ibang mga nakagisnan na po natin na mga paniniwala, meron tayong maaaring naitawid na sa atin na naunang mga pananaw sa buhay. Tingnan lang po natin kung yung bang pananaw natin ay ayon sa pananaw na sinasabi ng Biblia. Hindi ang sasabihin po ng kahit na sino o namin sa sarili namin, kundi yung sasabihin po ng banal na kasulatan. Doon po tayo magtagpo, doon tayo magkita doon sa salita ng Diyos. Kung ito ba'y salita ng Diyos, tanggapin natin. Ito ba'y utos ng Diyos, tanggapin natin. At kung ito naman ay utos lang ng tao, ang sabi nga po, walang kabuluhan ang wika ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Hindi po yung sabi namin, hindi yung sabi ng kahit na sino. Tignan po natin yung sabi ng Diyos, yung sabi ng Biblia, yung sabi ng Ebanghelyo. At yun po ang siya nating tanggapin. Yung salita na itinatanim at gusto ng Diyos na maihasik sa atin. Sabi nga doon sa 1:21 po ng Santiago, ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya po para tayo'y maalis doon sa karumihan, sa kasamaan, ang ating dapat natanggapin yung salita na itinanim. At yung salita na yon ang binhi po na dapat malagay sa ating mga puso. Nasabi doon sa 8 at 11 ng Lucas, ito ang talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos. At yung binhi na yon na itinatanim sa ating mga puso, ang siya natin pong palaguin at ingatan upang ito ay magbunga sa atin ng kabutihan. Kayo po ang magtimbang-timbang, amin po'y munting paanyaya na sana'y inyo pong mapaunlakan. Muli inuulit po namin, kami po ang members ng Church of God International o MCGI ay nag-aanyaya sa inyo on October 9, 2023, 7 p.m. Philippine Standard Time. We are inviting everyone to please attend the opening of our Mass Indoctrination.